Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumalima sa Kanya. Pagkatapos pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Poong sa akin ay nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa kita'y pinupuri. Ako'y iniligtas, kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin ay nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at igmak sa luha sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin ay nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin o poon. Ako ay pakinggan, mahabag ka poon. Ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo o poon ay di magsasawa. Poong sa akin ay nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tuminging muli at narinig ko ang tinig ng libo-libot laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang na buhay at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero, sumasa kanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magpakailanman. Tumugon ang apat na nilalang na buhay, Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang salita ng Diyos. Si Kristo'y muling nabuhay, kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Nathanael na taga-Kana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halikayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makatatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Dakilang Pastol, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa nakahalili ni San Pedro, nawa patnubayan niya ang kawan ni Kristo
sa katalinuhan at pag-ibig ng Panginoon, manalangin tayo. Para sa lahat ng obispo at ibang pinuno ng simbahan, nawa manatili silang kaisa ng Santo Papa at makipagtulungan sa Kanya alang-alang sa kabutihan ng lahat, manalangin tayo. Para sa lahat ng Kristiyano, nawa ituring nila ang Santo Papa hindi bilang isang panganib, kundi hinirang ng Diyos para sa pagtataguyod ng pagkakaisa at kabutihan ng buong simbahan, manalangin tayo. Para sa lahat ng nangangalaga at nagpapastol sa mga tao, nawa tandaan nilang lagi na ang tagumpay ng kanilang mga pagsisikap ay buhat kay Jesus, ang dakilang pastol. Manalangin tayo. Para sa lahat ng may kinalaman sa nalalapit na halalang lokal at pambansa, lalo na ang mga kandidato at kani-kanilang tagapagtaguyod, nawa umiwas sila sa pandaraya at karahasan, manalangin tayo. Para sa ating lahat, upang sa pamamagitan ng paggawa, ang bawat isa ay makapagkamit ng tunay na tagumpay, at bawat pamilya ay maitaguyod sa dangal, at ang lipunan ay lumago sa diwa ng tunay na pagkatao ayon sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Tahimik nating ipanalangin ang sarili nating kahilingan. Manalangin tayo.